Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel, and today's vlog, isang napakabagong loan app pa rin. Itong i-share ko sa inyo, and daklain mong mga beshies, pagka-check ko nga ng mga bagong loan app na naman ay napakarami. Kaya bubusisiin na naman natin itong mga beshies, at kung mapapansin nyo, napakalaki na naman daw yung pwedeng mahiram nga dito, na kung saan pwede daw makautang hanggang 60,000 pesos. And yun nga po mga beshes, doon sa 60,000 pesos, meron itong 120 days na loan terms or halos nasa 4 months na loan terms, at meron itong 0.06% na interest. So napakababa sana. And quick approvals, easy borrowing daw, kung totoo talaga. And napakadali lang daw makautang dito mga beshes. Ayan, merong nakalagay dito sa baba. Just fill the information, pass the review, at loan receive, di ba? So, napakadali lang daw makahiram nga dito. And yun nga, sabi ko kanina, quick approvals, easy borrowing, lowest interest rate, at highest return. Kaya inutangan ko na naman ito mga beshies, at sana mapanood nyo yung buong video natin para ma-check nyo ulit yung mga interest, yung mga processing fees at terms. Kung okay nga ba ito na i-consider natin na pwedeng mahiraman nga, lalong-lalo kapag kailangan natin ng extra cash para nga po sa mga pang-emergency na pangangailangan. Pero, bago ang lahat mga beshes, meron po akong good news sa inyo. Kasi bawat video na ina-upload natin, ako nga po ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshes, i-comment kung ano yung napanood mo nga na related sa video natin ngayon. At ako ay mamimili ng mga commenters natin via YouTube comment picker ng mabibigyan nga natin sa ating pag-giveaways. So, maaaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500 pesos, 200 or 100 pesos. Video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, FlexiPera Mabilis Cash Loan, itong pag-uusapan natin. At ayon nga sa kanilang loan app, meron itong 4.9 star, diba? So, napakataas yung star. Kung dito tayo magbe-base ay parang okay siya utangan. Kasi diba, halos 5 lang yung star na kapag tayo ay nagre-review ng mga loan app. Diba? Pero dito may 4.9. So, malapit mag-perfect yung star ng loan app na ito or yung review sa loan app na ito. So, i-check natin yan mga beshes. Okay, so intimate service, 24/7 customer service na naman, accurate matching, and intelligent algorithm recommend the most suitable ayon loan app daw. So, once na i-open natin ito mga beshes, ayan, minimum interest rate, maximum return. Interest rate nga po as low as 0.06% na naman. Easy repayment without pressures. Mag-input lang ulit tayo mga beshes ng ating valid mobile number at meron nga po tayong matatanggap na one-time password na naman na kailangan natin ma-input dito. Hindi ko kayo in-encourage talaga na utangan yung loan app na ito. So, sana mapanood nyo nga yung buong video para ma-check nyo kung paano nga ba talaga ito magpautang. So, ayun mga beshes, agad-agad, pwede daw akong makahiram ng 60,000 pesos na naman. 7 days lang yung loan terms. Pero at least, diba, honest, diba? Naging honest sila na sinasabi talaga nila dito pa lang sa first ng aking loan application na 7 days yung loan term. So, ayan, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. So, UMID nga yung pinili ko dito mga beshes kasi UMID nga yung available na ID na meron ako. So, after nun, kailangan nating masagutan yung full name, yung ID number, at yung date of birth. So, after nun, meron na naman tayong facial verification or facial recognition. So, itapat nga lang ulit natin yung cellphone sa ating mukha. At i-follow nga natin mga beshes yung instruction. So, kailangan yung masagutan lahat itong mga hinahanap ng loan app na ito. Kasi talaga, kapag hindi nga masagot, syempre, hindi talaga magpo-proceed ng ating loan application or talagang ma-decline agad-agad ang ating loan application. So, yan, yung gender, address or exact address, yung home phone number. So, same lang na naman ito mga beshes doon sa mga previous na loan app na nagawan ko ng aking honest review. At
pag loan app naman talaga, same-same lang, maglalagay ng valid mobile number, merong matatanggap na one-time password na kailangan ma-input. After nun, kailangan yung sagutan yung mga basic information or yung personal information, and then mag-upload ng isang valid government ID, merong facial verification, at ilalagay yung job information. And ayun na nga, job information na tayo. So yan, profession. So, for example, professional specialist at yung work experience, yung monthly income. So, sample lang ilalagay ko dito ay 10,000 to 30,000 pesos or nasa bracket na 10,000 to 30,000 pesos. Yun nga yung address details at yung salary day. Kailan ba tayo sumasahod? At yung job type full-time or part-time lang. At emergency contacts. So, kailangan nating mag-input dito ng mga kakilala natin na pwede nga nating gawing personal references. Pero mag-ingat po kayo dito mga beses ko sa paglalagay ng personal references. So, hindi ko naman sinasabi na itong loan app na ito yung gumagawa ng hindi maganda. Pero kasi halos yung mga nagawa natin ng ating honest review or sa mga na-experience ko before at sa mga na-experience din ng iba, na nag-share ng kanilang karanasan sa iba't ibang mga loan app, once na due date mo ngayon or nag-post due yung loan application mo tapos hindi ka pa nakakabayad ng iyong utang, ay talagang asahan mo na matatawagan or yung collector ng loan app na utangan mo ay tatawagan nila yung mga nilagay mo na personal references. Pero again, sabi ko nga hindi yung loan app na ito yung tinutukoy ko, pero halos kasi yung iba't ibang mga OLAs, yung mga loan shark, ganun po yung ginagawa nila na pangongolekta ganun po yung ginagawa nila kapag yung account ng isang client ay nag-post due or due date na niya, ay talagang mini-message nila yung mga nasa personal references. Okay? So, yun nga mga beshies, after nating masagutan lahat yung hinihingi nga ng loan app na ito, so, 3,000 lang pala yung pwede kong mahiram mga Diba? At 7 days nga lang talaga yung loan terms, may 0.5% per day na interest. So, kung isipin nyo yung 0.05% na interest, parang mababa. Kaya lang kasi per day, diba? So, kung 7 days yung terms mo or loan terms, 0.5% times 7, diba? So, mataas pa rin yun mga beshies. Kaya naman, isang loan app na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi kung makita nyo dito mga beshies, doon sa 3,000 pesos, ang late nga lang yung naaprubahan, meron pa itong ikakaltas or meron itong processing fee na 1,001 pesos, total interest fee 19 pesos, risk control service fee na 180 pesos. Kaya nga sa 3,000 pesos na naaprubahan, ang matatanggap ko lang ay 1,800 pesos. Diba? Isang loan app na hindi talaga magandang utangan mga beshies. At syempre, within 7 days, kailangan mong makapagbayad ng 3,000 pesos. Diba? Babayaran mo ng buo yung 3,000 pesos kahit hindi mo naman natanggap ng buo. Diba? So, nakakaloka. And kung mapansin nyo dito nga, nag-apply kasi ako ng December 2, 2024. So, ang repayment dito or ang due date ko ay December 8, 2024. Kailangan ko daw magbayad ng 3,000 pesos. Kaya isang loan app na naman mga beshies na hindi ko nga nire-recommend, hindi magandang utangan. Napakalaki itong mga fees or ang daming mga fees na kinakaltas. Tapos kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap natin. So, 3,000 pesos approve. Ang matanggap lang ay 1,800. Tapos magbabayad ka ng 3,000 kahit hindi mo natanggap ng buo. Diba? So, isang loan app mga beshies na hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero kagaya nung sinabi ko sa ibang mga videos ko, sa ibang mga vlogs ko, na option nyo pa rin kung uutangan nyo yung isang loan app kahit di ba napanood nyo yung buong video natin at hindi siya maganda utangan dahil sa short term at mataas yung mga fees. By the way pala, yung loan app na ito ay na-download ko siya sa App Store. Hindi ko siya makita sa Google Play Store pero kasi yung feature niya, meron akong ibang mga na-try na loan app sa Google Play Store na same lang yung feature. Hindi natin alam kung same lang talaga sila, magkaiba lang ng pangalan, di ba? Or magkaiba talaga. Ayun lang mga beshies at sana, di ba, nabigyan ko na naman kayo ng babala
di ba patungkol sa loan app na ito. So, wag nyo nang subukan. Anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at wag nyo pong kalimutan na i-share. At kung sakaling meron kayong experience sa loan app na ito, it's either na-aprobahan yung loan application nyo, at nag-post due, ano yung mga na-experience nyo sa collector nila. Sana i-share nyo po yan sa comment section para mabigyan nga po natin ng babala yung mga iba na nagbabalak palang utangan itong loan app na ito, itong FlexiPera nga. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye-bye!